Pero bago tayo magkwentuhan ng marami dito, pag-usapan muna natin yung mga napapanahong balita sa ating Teka Moment! Simulan ko na yung ating unang Teka Moment. Usaping kontra climate change muna tayo. Dahil sinimulan na ang laban dito nga kontra climate change sa pamamagitan ng Climate Walk kahapon, October 2, di ba, this week. Nakasama natin si Commissioner Yeb Sanyo at pinag-usapan natin yan. Ginanap ito sa Rizal Park, Manila. At ang layunin nitong Climate Walk ay syempre paangatin ang public awareness at gayon na rin ang pangangailangan ng climate justice. Sa loob ng 40 days at sakop ang 1,000 kilometers, lalakad ang mga kalahok mula Luneta o Kilometer Zero patungong Tacloban o yung tinatawag ngayon na Ground Zero. Ito ay upang syempre hikayatin yung mga kababayan natin na paangatin nga yung kaalaman nila hinggil dito sa climate change. Syempre kung tatandaan natin last year, sa Tacloban naglandfall si Typhoon Yolanda. At hangad na nilang makarating sa Tacloban sa darating na November 8, kung saan nga alalahanin natin, ito yung November 8 yung araw kung kailan lumapag or naglandfall itong Typhoon Yolanda sa may Tacloban. At sinasabi rin sa kanilang press release ng Climate Change Commission na pagdating nila sa Yolanda, tuloy-tuloy pa rin yung paglakad nila patungong Cebu, Negros at sa Panay Island at gayon na rin sa Palawan. Yung mga lugar na ito, yung mga pinuntahan din ng bagyong Yolanda. Alam mo, medyo kakaiba na talaga yung climate change ngayon kasi ang Palawan sobrang bihira na daanan ng bagyo. At kung tatandaan nga natin last year, medyo nasakop din sila ng bagyong Yolanda. At sa pamamagitan din ng Climate Walk, mamimigay ng mga climate toolkits ang Climate Change Commission sa mga local government units, gayon na rin sa mga communities. At pag-uusapan dito ang mga issues na related sa climate change tulad na lamang ng mining, ng deforestation, gayon na rin ng renewable energy. Kung babalikan natin, nitong September 24, naganap ang International Climate Summit kung saan nga hinikayat ang international cooperation versus climate change. At next year naman, magaganap naman ang isang conference sa Paris para hikayatin naman ang iba't ibang mga bansa para bawasan na nga itong tinatawag na greenhouse gas emissions. Kasi sinabi nga ni Commissioner Yeb Sanyo last year, yung Pilipinas kasi less than 1% na yung contribution sa climate change, dun sa greenhouse gas emissions. Usually, puro big countries talaga nagko-contribute dito. So, kung wala yung support nila, wala talaga mangyari sa pagbawas ng climate change. Kung maalala nyo, nung galing sa Amerika si Pangulong Aquino, ito rin yung tinukoy niya. Doon sa nung nagsalita siya sa may UN headquarters mismo para pag-usapan itong climate change, sinabi ng Pangulo na meron existing na itong climate change, ang kailangan na natin ngayon ay aksyon. Base sa pag-aaral sa buong mundo, ang China ang nangunguna. Yung mga gas emission, combine sa Amerika at sa Europa, mas malaki pa rin ng dihamak yung inire-release ng China. So, kailangan siguro action mula sa gobyerno, yung malalaking bansa nga, kagaya na sinabi mo. Pero dito sa mga programang ganito, katulad ng Climate Change Walk, siguro dapat magsimula na rin mismo sa atin. Yes. So, siguro habol lang natin. Sinabi kasi ni Commissioner Yeb Sanyo nun, 100 years na rin kasi yung sakop nitong effect ng climate change. Ibig sabihin kung kailan nag-start yung industrialization. So, isipin natin kung ano yung maging effect ng mga pagbabago recently. So, yun yung nakakatakot sa future. Kaya dapat as early as now, isipin na natin kung ano yung mga pwede natin gawing hakbang para mabawasan yan. Okay. Mula naman sa usapin ng climate change, pag-usapan naman natin ng port congestion dahil nga po, ipinagmalaki ni Cabinet Secretary Jose Rene Almendras na lumuwag na nga po medyo lumuwag na ang port congestion dyan sa may pier ng Maynila simula nang tanggalin ang truck ban. Kung maalala, Jules at Carla, simula nung pinatupad yung truck ban sa Maynila ng lokal na pamahalaan ng Maynila noong February, dito nagkaroon ng matinding trapiko sa Metro Manila. Oo, totoo yan. Kumbaga, konektado sa Metro Manila, yung mga areas sa may Cavite or papuntang Balintawak, dahil nga dito sa port congestion. Pero sa ginawang pamamaraan, yung mga intermediate action, katulad ng nag-open ng 24 hours na track lanes mula sa North at South expressways, at saka maging sa Cavitex ba yun? No, Cavitex, yes. Cavitex, ayun, nagkaroon ng 24-hour express lane para sa mga trucks. Wow. Nag-improve yung logistics. Bukod dyan, pinalawig din yung paggamit ng mga port areas gaya sa may Batangas at sa may Subic.
Bukod pa dyan, bumuo ng task force, yung task force Pantalan. Dahil mismong yung mga truck operators ang nagsumbong na merong mga pangingikil na nangyayari, extortion, mula sa mga tao dun sa may ports. Gaya ng mula 500 pesos hanggang 2,500 pesos, may sinisingil sa kanila. Nasabi ni Secretary Almendras, wala naman dapat. At bukod pa doon, paglabas nila, huhulihin na naman sila, another bayad na naman. Ang dami. Kaya ngayon, daming bayad. ibinuo tong Task Force Pantalan para bantayan yan at matanggal na nga yung corruption dyan sa may port ng Manila. Actually, maganda nga yan, nabawasan na yung traffic at sana naman tuloy-tuloy na dahil grabe yung naging traffic. Actually, kahit naman dito sa may C5 kung aalalanin natin, di ba? May Parang truck may lane truck na. lane na rin. At nung una, sa umpisa talaga mahirap eh. Usually talagang traffic yan, nag-a-adjust pa kasi lahat. Pero ngayon, since ayos na, sana tuloy-tuloy na, di ba? So dapat kasi mga 7,000 yung pumapasok na mga cargoes doon sa may Okay. ports dati naiipit. Ngayon pumapasok na siya, pero may mga nahihintay pa rin. May mga Okay. naghihintay na mga trailer trucks pa rin. Pero at least may improvement. May na. Pero improvement na. ito naman, dahil October na, bar exam month na naman. Oo nga, at magsisimula na ito sa October 5, 2014, this Sunday, sa may UST po, sa University of Santo Tomas. At sabi po ng Manila Police District ay, meron po silang mga no parking policy sa mga lugar po near UST. Dito po yan sa may Dapitan, sa may Espanya, sa may Lacson at sa Noval. Sabi po ng Manila Police District, yung stretch po of Dapitan from Concepcion Street to Navarra Street. Ito po ay closed from 10:30 a.m. to 1 p.m. every Sundays of October. Ito po ang October 5, 12, 19, and 26. Pero meron naman daw po sila mga reroute. So, sila na po mismo ang magsasabi niyan sa inyo pag kayo po ay isang bar examiner o kayo po ay dadaan along UST. At ay naasahan po na 6,344 bar examiners this year, starting Sunday. Napakarami niyan. Alam mo kung ano dapat ipagdasal nila bukod sa pumasa? Ano, hindi sila malate. Hindi, wag umulan para hindi Ay, baha oo, sa area tama. na yan. Tama. Kasi sobrang daming bar operations Yes. na mangyari sa paligid ng UST. Kasi syempre, babantayan nila yung mga Mas ang dami magpa-park examiners. doon. Oo nga. Ikaw ba pupunta ka ba? Well, yes, Magbabantay ka kasi ba? sa mga brads ko doon. So, good luck sa kanila kasi Good luck. last year, UP yung top-notcher. So, tingnan natin kung sino maging top-notcher ngayon. Kasi 4 Sundays yan of October hanggang sa dulong October. So, Okay. anong role mo doon pag nagbantay ka? Bibigay kami ng mga reviewers sa mga examiners. Akala ko, Moral support. Moral support. Pero Ayan, paglabas, Brad. diba, susunod? Motivator. Ah, Motivator. Ayan, so sana kayanin nila yan para sa mga bagong abogado na ating bayan. Pero ito, may isa pa tayong balita. Malungkot na balita to kasi si veteran comedian Tia Pusit ay pumanaw na kagabi sa edad na 66. Ito ay na-confirm ng kanyang kapatid na si Nova Villa. So nakikiramay po ang telebisyon ng bayan sa pagkamatay nga po ng veteran comedian na si Tia Pusit. Nakapanood ba kayo ng mga pelikula Oo niyan naman. dati? Alam mo, distinct sa kanya yung boses niya. Yes. Na alam mo, pag nagsalita, pag may humirit na Siya gano'n, yun. si Chapusit yun. Oo, ayun. Makikiramay po kami.